Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka ayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagal bagabayan, ang mga paninira, matutuo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 71 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 51 na mga comments. Edel Toto Baldoisa. Meron siyang 46 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 42 na mga comments. And Mercy De Vera. Meron siyang 16 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi po nag-like, lagi po nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Ferdinand Baldonado, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks o pampakulang ni Sir Ivan or merong nabigay sa atin ng Western Union mga kabayan. Thank you so much kay Sir Jaime Garcia, nabigay sa atin ng 10,500 pesos. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ang ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, Trining Lozano, Michael Vinas. Nandyan rin po si Razalina Domawal, Rales Carlinga, Papa Adelio, Leonardo Steliero. Nandyan rin po si Spernito, Erlinda Balarasa, Eme Mapalad, Luisito San Diego, Jolly Requesto, Jennifer Mohar Brimas. Nandyan rin po si Mary Ann Pennsylvania. Hi to Direk Erwina Argilies at saka yung kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino na sila si Direk William at Miss Maribec A. Siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? I-greet natin mga kabayan ng happy birthday si Tam Paraino. And also happy birthday kay Rosinda Anso. In advance, happy birthday kay Delia Tamisen from Muntinlupa City. Actually, bukas pa ang kanyang birthday mga kabayan. March 3, that is Monday. Again, happy birthday. And also advance, happy birthday kay Rosemary Munoz. The same rin po, bukas pa ang birthday niya, March 3, Monday. So, i-greet na natin para hindi natin po makalimutan mga kabayan. Again, happy birthday. And also, i-greet natin ang happy wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Eduardo and Lolita Munoz. Congratulations! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So siya nga pala, pag-usapan nga natin yung ibinigay po ni Sir Jaime Garcia makabayan na 10,500 through Western Union. So the same rin po, di ba the other day or kahapon makabayan, meron po nabigay sa atin ng 5,000 yung si Ma'am Nia Wilson. So itong binigay po na pera ni Sir Jaime, ibibili rin po natin ng solar street light makabayan. Dalawa rin po, dalawang solar street light. At the same time, magpapaayuda rin po si Sir Ivan. And also,
also, magbigay tayo ng ayuda doon sa mga senior citizens na taga dito sa aming mga kababayan. And also, para po sa mga chikiting, sa mga bata, magpapa-feeding program tayo mga kababayan. So, yan pong gusto po ni Sir Jaime Garcia. Again, thank you so much po sa mga nasuporta sa atin, nabigay sa atin ng super thanks, nanood sa ating advertisements, also nagpa-member sa ating channel memberships, at saka nabigay sa atin ng GCash. Thank you so much. Malaking tulong ho yan dito sa amin. Okay? So yan po ang sikreto na programa ni Sir Ivan dito sa amin. Pero hindi po yan project ni Sir Ivan. Yan po ay project sa inyo. So, makailang beses ko na sinasabi dito at dito rin po sa amin, lagi ko sinasabi dito sa taga-amin mga kababayan na ang proyekto na yan ay hindi kay Sir Ivan. Ako lang po ay isang instrumento. Ang project na yan ay galing po yan sa mga viewers ni Sir Ivan. Again, thank you so much. So before tayo mag-start mga kababayan, siya nga pala, di ba ngayon po mag-start ang Ramadan? So sa ating mga kababayan na mga Muslim, Ramadan Karim nga pala. Ramadan Karim po galing po sa mga viewers ni Sir Ivan, galing po 'yan sa channel ni Sir Ivan. Ramadan Karim. So naalala ko mga kababayan, kasi kapag month of Ramadan, nung nandun pa po si Sir Ivan sa Saudi mga kababayan, sa Riyadh, 'di ba, if I'm not mistaken, sila kasi ay mag-Zoom mga kababayan. Alam niyo ba yung Zoom? Parang magpuasa sila. Ang last nila na meal mga kababayan, if not mistaken, i-correct na po si Ivan na, I think that is 4 o'clock in the morning. Diba? Yan po ang last niyo na meal. 4 o'clock in the morning. So, kakain na lang po sila mga kababayan 6 o'clock in the evening. So, ilang oras po sila na hindi kakain, hindi rin po iinom po ng tubig mga kababayan. Kayang-kaya nila. Totoo lang. Kayang-kaya lang mga kababayan. Pero Sir Ivan, hindi. Si Sir Ivan, hindi kaya talaga eh. Umiinom ako doon mga kababayan ng patago. Kumakain ako doon ng patago. O nga, hindi kaya eh. Tingnan nyo, 4 o'clock in the morning ang last meal na mga kababayan. Kasi karamihan po sa mga Saudian, matutulog naman kasi. 'Di ba? Aside doon sa mga workers, syempre talaga pong magtatrabaho mga kababayan. Pero marami kasi mga Saudian na sila po ay matutulog mga kababayan. At sila po ay papasok 10 o'clock in the morning. 'Di ba? So meron pa silang enough time na matulog sila mga kababayan, 'di ba? So 'yun po ang kanilang kinagawayan po. Pero yan po ay meron pong benepisyo sa ating katawan mga kababayan. Totoo yan. Yang fasting or sa Arabic term mga kababayan na Zoom, meron hong benepisyo sa katawan ang fasting mga kababayan. According po sa mga health advocates, according po sa Google mga kababayan, according sa Google, ito daw ay makapagpa-prevent ng cancer. Daw mga kababayan, according sa kanila. Siguro may katotohanan mga kababayan kasi nga doon sa Saudi, doon sa Riyadh or sa Saudi area, hindi mataas doon ang porsyento na nakakaroon po ng cancer mga kababayan. Kasi nga 'di ba mostly po doon sa Saudi na area, mostly ang kanilang sakit mga kababayan, diabetes talaga eh. Diabetes mga kababayan. Kasi nga yung mga Saudian, actually hindi lahat, but mostly sa mga Saudian mga kababayan, napakahilig talaga sa matamis. O totoo yan. Kasi nga yung kasama ko doon na Saudian, yung taga-Egypt mga kababayan, yung mismong Saudi. Kasi nga halo doon sa aming 'di ba, yung sa office namin halo yung mga kababayan. Talagang mix talaga eh. mix na mga kababayan. So napansin ko sa kanila, napakahilig nila ng matamis mga kababayan. Pero meron po silang ginagawa. Siyempre, mag-fasting sila. So, medyo nakokontrol ng konti mga kababayan. Pero yun po ang kadalasan sa kanila na sakit, diabetes kaysa cancer mga kababayan. O, di ba? Konting kalaman galing kay Sir Ivan. So, anyways, dahil Sunday nga mga kababayan, siya nga pala dahil Sunday, so family day mga kababayan. And have a blessed Sunday po sa ating lahat. So, don't forget sa ating mga kababayan, dapat magsimba rin po tayo. Okay? So, once a week lang naman yan eh. So, dapat magsimba tayo. Doon po sa ating kababayan po na umalis ng bahay kasi nga sila po ay magbakasyon mga kababayan today kasi nga Sunday. So, be careful ho tayong lahat mga kababayan. Okay? So, be careful. Anyways, banat na tayo. Ang daming daldal sa Ivan eh. Mga kababayan ko, alam nyo ba na meron pong isang DDS na kinasuhan po taga Cebu rin po mga kababayan.
Yes, you heard it right, taga Cebu rin po. Kaya lang, ang balitang to, Bisaya kasi bago makaabayan. Bisaya pa, hindi pa masyadong kumalat ang balita to kasi nga ito nakita ko before pa nag-vlog si Ivan. Bisaya ito makaabayan. Naalala ba natin, di ba yung unang kinasuhan ng cyber libel ni General Torre, yung pong si John Abinis makaabayan. Nalaban natin. At saka siya po ay hinulughog ang kanyang bahay kasi meron silang search warrant makaabayan. Ito pong si John Abinis. At siya po ay nag-iiyak. Merong bago makaabayan. Sino Sir Ivan? Si EB Jugalbot. Naalala ba natin si EB Jugalbot makaabayan? Ito rin po conveyor ng Maisog team sa Cebu City. Si EB Jugalbot at napakarabid po na DDS fake news peddlers makaabayan. Sino ang kanyang kalaban, Sir Ivan? Kalaban talaga. Sino nagkaso sa kanya makaabayan? Well, si Gov. Gwen Garcia lang naman makaabayan. Yari si EB. Ang kanyang kinalaban, si Gov. Gwen Garcia makaabayan. So nakita ko to una doon sa post ni John Abinis makaabayan. Kasi according dito ni John Abinis na sabi niya in this war daw. Sabi niya in this war we have the cans of John Abinis and EB Jugalbot in one side fighting with Tatay Digong da makaabayan. On the other side, we have CIDG Chief General Torre and Cebu Governor Gwen Garcia protecting tyrant President Bongbong Marcos da makaabayan. So, nagtanong itong si John Abinis, which side are you? Dito, itatanong na po natin, mga kaabayan ko, which side are you? Sa mga DDS na mga fake news peddlers or dito sa mga matitino na mga tao pro-admin supporter makaabayan. Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Siya rin po ay kinasuhan po ng cyber libel makaabayan ni Gov. Gwen Garcia. Well, I don't know, totoo lang, I don't know kung ano yung pinag-ugatan makaabayan kasi hindi klaro kasi sa balita. Hindi ako sure kung ano talaga ang kanilang pinag-ugatan. Pero, since last year pa mga makaabayan, since last year or maybe 2 years ago, talagang nagiging critics na itong si EB Jugalbot dito kay Gov. Gwen Garcia makaabayan. And as far as I know, medyo below the belt na kasi tumira itong si EB Jugalbot. At saka halos everyday, tinitira lagi ni Jugalbot itong si Gov. Gwen Garcia makaabayan. Pati na nga ang kanyang anak dinadamay na. 'Di ba yung anak niya sa secretary po sa tourism makaabayan. And also, ang husband rin po ni Secretary Cristina Frasco, tinitira rin po nito ni EB Jugalbot makaabayan. Alam mo natin kapag ito mga DDS tumitira to, 'di ba? Kadalasan doon makaabayan, hindi kadalasan, karamihan doon base lang po kasi sa kanilang opinion makaabayan at hindi sila nagbabase sa ebidensya. Ganon kasi yung mga DDS. 'Di ba alam mo natin 'yan? Ganyan kasi ang kanilang kalakaran makaabayan. Tumitira sila, 'di ba? Hindi kasi evidence-based, kundi opinion-based makaabayan. At kapag sila na ay babalikan, mag-iiyakan na makaabayan. Gonggong talaga. Sinusuppress daw sila. Ngayon, ang kalaban niya, si Gov. Gwen Garcia lang naman. Ubusan ng pera niya makaabayan. Yari dito itong si EB Jugalbot. Kasi natawag ko ng makaabayan. Ang post kasi ni Abinis, ni Abinis kasi yan po yung nirepost po ni Jugalbot makaabayan. Sabi niya, Gov. Garcia versus EB Jugalbot. My friend blogger and fellow Cebu Maisog Core Group member was sued for cyber libel by no less than Governor Gwen Garcia of Cebu Province. At one glance we know it's harassment. Bakit naman nagiging harassment makaabayan kapag sila nakakasuhan? Harassment kaagad, and that will put EB Jugalbot in financial mess and legal troubles. Political blogging is a thankless job, the risks are high and the rewards are low makaabayan. Buti alam nila yan. Pero bakit sila lagi pong naninira makaabayan na walang ebidensya makaabayan? Diba gonggong talaga eh. Tayo mga pro-admin vlogger, kapag tayo ay babanat sa kabila makaabayan, may kasamang ebidensya talaga eh. Dapat yan po ating paghahawakan, may ebidensya. Pero sila,
puro lang opinion mga kabayan. So ngayon, mag-iyakan sila mga kabayan kasi sabi na dito, pa-victim mode kaagad, and that will put EB Jogalbot in financial mess and legal troubles na mga kabayan. Or financial mess, di ba baka magkalitsi-litsi ang kanyang pera or mawala na po siya ng pera mga kabayan. Buti alam nila. Buti nga sa'yo, EB Jogalbot, gonggong yan eh. Kung yan titira kay PBBM, lalo na kapag kay F. Elisa makahabayan, di ba grabe talaga tumira eh. Parang walang itong mga gonggong na to, parang walang pinag-aralan. Grabe silang tumira makahabayan. So totoo lang, itong si EB, sarap to pitikin, sarap kuritin gonggong na to. Kasi lagi ko tong binabantayan makahabayan. Ang kanya mga post, si John Abines, si EB Jogalbot, itong si Joy Vibrator na walang ligo makahabayan, itong si Ethel Pinida, itong si Tio Moreno, gonggong talaga eh. Grabe silang tumira makahabayan, mga walang respeto sa first couple. So ngayon, dahil po napag-usapan natin si First Lady Lisa Marcos makahabayan, I think you already know kung ano ang kanilang ipinapakal ngayon na balita na 'di ba medyo may problema ang left side yata yan, ang left side po na na mata or left side dito sa mukha po ni Efelisa makahabayan. 'Di ba namaga 'yon? Naalala ba natin? Nung time po sa opening po doon sa Pasig River Esplanade makahabayan sa Phase 3, di ba nandun sila si PBBM and also si Efelisa makahabayan. Di ba na nakita natin doon sa live, si Efelisa siya po nag-wear ng sunglass makahabayan. So doon ko napansin, nung time na po na si PBBM nag-speech na makahabayan, kasi nga si Efelisa noon wala na po siyang sunglass, kasi nga dapit hapon na po yung makahabayan, di ba dapit hapon, malapit na po yung gumabi. So wala na pong sunglass itong si Efelisa. Doon ko nakita, napansin ko talaga yan na medyo may problema dito sa left side ni Efelisa makahabayan sa kanyang mata. Pero hindi ko lang muna inusisa, siguro baka sa video lang, baka sa angle lang, or baka sa lighting makahabayan. Kasi yung left side po ni Efelisa medyo parang gumanon na, parang naging singkit makahabayan. Sat ba singkit? Parang maliit, lumiit yung mata niya makahabayan. Sakto ba yung term? Baka mali ako eh. Sorry. Ano lang pong Tagalog si Ivan eh. Basta lumiit yung mata makahabayan. Una, hinayaan ko lang po yan hanggang merong sumabog na balita after minutes makahabayan. Isipin niyo po, after minutes lang, ang dami po kaagad na ipinakalat po ng mga DDS. Grabe talaga eh. Una, ito pong si Am Satar makahabayan or itong si Am Pilipino. Alam mo natin itong si Am Pilipino at saka itong ang balita ngayon makahabayan, marami ngayong nagdududa na isa lang po yung may-ari ng Am Satar or ang Pilipino, itong ang balita ngayon makahabayan. Kasi nga, lahat ng mga post niya, mga AI generated makahabayan. Magaling talaga magaling siya makahabayan. So ngayon, nagdududa kami, hindi kaya si Am Satar at saka itong si ang balita ngayon, iisa lang po yung may-ari makahabayan. So dito sa post na ni Am Satar saka ang balita ngayon, medyo gin-highlight lang masyado yung mata ni Efelisa makahabayan. Dinagdagan lang po yan. Hindi po ganyan kagrabe makahabayan kasi grabe talagang nilagay nila eh. So ngayon, nagtanong-tanong ako sa PCO. Sabi ko, ma'am, totoo ba yun? Ang mata ni Efelisa mayroong problema sa gilid. So kinumpirma nila na mayroon talagang problema makahabayan. Meron dang parang allergic reaction. So di ba nagsalita po kahapon si Congressman Sandro Marcos makahabayan. So para maintindihan natin, ipapakita ko lang po sa inyo itong speech ni Congressman Sandro Marcos. For more details, let's watch this. Good afternoon to all of you and welcome to Malacanang. First of all, I would like to extend my deepest apologies. Number one, for being extremely underdressed. I was just told about 20 minutes ago that I would be taking the place of the First Lady. But first of all, I would like to give and extend her heartfelt apologies. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse allergic reaction. So she looks like she got into a fight with Manny Pacquiao. So I don't think she'll be showing herself today. But rest assured, she wanted to send me as somewhat of a symbol to show how supportive we are of this incredible program and the awardees that are in it. So please rest assured that along with the entire First family, but
more importantly, the entire national government, we continue and want to continue supporting foundations such as this that recognize the excellence of our youth today and those who are making a difference in our country. So once again, congratulations po sa inyong lahat. Okay, so yan po mga kabayan, kumpirmado po na mayroong problema yung mata ni Efelisa. Ang mga ginagawa kasi ng mga DDS katarataduhan talaga eh. Tingnan niyo ang kanilang mga pictures na ginawa mga kabayan. 'Di ba? Yan na po ay dinagdagan nila mga kabayan. Yan po ay dinagdagan. At saka dito po sa mga sinasabi ng mga DDS, ito daw hindi daw allergic reactions kundi ginumbag na mga kabayan. Dahil daw sa kagagamit ng coke mga kabayan, nagginumbagan daw si PBM at saka si Efelisa mga kabayan. Gunggong talaga eh. 'Di ba? Butin lang tayo ay Rumir's back kapag merong naninira mga kabayan. For example, ang post ni Glennex Gista Kalma, isang DDS mga kabayan, sabi niya, yung nanay Lisa mo na maga ang dalawang mata, siya po ay sinagot ni pambansang angkol mga kabayan. Sabi niya, so dapat everyday maganda si Efelisa, tanungin mo din kaya nanay mo, bakit pangit pa rin? Oh, di ba bardagulan? Diba? Ito kasi mga DDS, kapag sila ay bamanatan mga kabayan, pa-victim mode ka agad eh, diba? Pa-victim mode ka agad. Dito pa, Johnny Monoy, binugbog mata ng amo mo sa kakainom ng coke. Walang hiya ang first family, pinakawalang hiya sa balay ng lupa, wrong pa, sa balay ng lupa. So sabi naman po ni pambansang angkol, hiyang-hiya naman ako sa tagilid mong mukha. Peace, mita. O, diba? Kapag kayo sasagutin na ng mga Marcos supporter, na mga pro-admin supporter, maghanda kayo, DDS. Kasi iba rin po silang bumanat. Diba? Baka maugulat lang kayo eh. Tingnan nyo ngayon, bumanat si pambansang angkol mga kabayan in your face. Okay, so pag-uusapan rin po natin, ibabalik natin mga kabayan, ito'y tungkol po sa sapin na confidential funds ni Sara Duterte during sa kanyang time na siya pa ay mayor doon sa Davao City mga kabayan. I-open natin yan. Bakit siya Ivan? Kasi para hindi po makalimutan ng taong bayan na ito po'y napakaseryosong usapin mga kabayan. Napakaseryoso niyan. Bakit? Dapat tayo po ay makialam. Kasi nga, ang tax natin ang ginagamit ni Sara Duterte para sa kanyang confidential funds mga kabayan. So may karapatan tayong manawagan dito kay Sara at dapat sagutin niya ang akusasyon sa kanya mga kabayan. Di ba napapansin ba natin kapag siya tatanungin tungkol sa confirm mga kabayan, magagalit ka agad? Di ba? Tsaka kapag siya ay merong interview, merong ambush interview, at saka ma-insert ang tungkol sa confidential funds, di ba magagalit siya kaagad? At saka merong eksinang gagawin mga kabayan, magiging baratanela, magtantrum, kasi yan ang kanyang way para hindi na itatanong ulit mga kabayan. So dapat i-refresh natin to. Naalala ba natin, during kasi sa kanyang time na siya pa ay mayor doon sa Davao City mga kabayan, ang laki po na kanyang confidential funds. All in all, from 2016 to 2022 mga kabayan, umabot ho yan ng 2.697 billion pesos mga kabayan. Kasi nung time po na siya, sa year 2016 mga kabayan, nung siya ay mayor, ang kanyang confi is only 144 million pesos mga kabayan. Hanggang yan po ay lumaki. 2017, 293 million pesos. 2018, 420 million pesos mga kabayan. Patas ng patas talaga eh. At saka dito na sa 2019 hanggang 2022, 460 million pesos mga kabayan. Take note, sa panahon ho yan ni Digong. Sa termino ho yan ni Digong mga kabayan. Bakit? Pataas ng pataas ang kanyang confidential funds. Diba? Tsaka kapag siya tatanungin mga kabayan, ayaw niyang sumagot. Dapat daw ang tatrabahin nito, dapat daw naghintay daw yung COA na mag-explain sa mga kabayan. Diba yan kanyang sinabi? Hindi daw kasi sila pinagbigyan na mag-explain sa COA mga kabayan. Kasi ang COA daw dapat dito ang magtrabaho mga kabayan, hindi daw yung Kongreso. Di ba naalala ba natin yan? Yan ang isa sa kanyang palusot. Ngayon, i-compare natin. Ang confidential funds, each a city mga kabayan, this is 2016 to 2022. Take note ho, Davao City, 2.6 billion pesos mga kabayan. 2.6 billion pesos. Pero bakit
yung malalaki rin po na syudad mga kababayan, for example, Makati City, 1.4 billion pesos lang lahat. 2016 to 2022, only 1.4 billion pesos. Di ba malaki pa sa Davao mga kababayan? Ang sa Manila, only 477.5 million pesos. Sa Quezon City, 435 million pesos mga kababayan. Pero bakit sa Davao City umabot ng 2.6 billion pesos mga kababayan? Napakalaki talaga eh. At saka kung mapapansin ho natin mga kababayan, kung mapapansin ho natin, nasugpo ba ni Sara Duterte? Naligpit ba niya yung mga komunista doon sa Davao mga kababayan? Kasi according po kay Sara, nung siya ay in-interview mga kababayan, ano ba talaga yung purpose ng confidential fund sa kanyang office? Sabi niya, para daw masugpo yung komunista doon sa Davao mga kababayan. Di ba yun kanyang sinabi? Nasugpo ba? Di ba hindi makakabayan? Buti na lang naupo yung Marcos admin. Buti na lang iba rin po yung natrabaho doon sa Davao makakabayan. Hindi nasugpo sa panahon ni Sara Duterte at hindi rin po naubos ang mga komunista, ang mga NPA sa panahon ni Digong makakabayan. Isipin niyo po, napakatagal ni Digong na umupo doon sa Davao makakabayan, hindi niya nasugpo. Bakit? Saan kaya pumunta yung pera, Sir Ivan? I don't know, baka sa bulsa yun. At saka dito kay Sara Duterte makakabayan, baka kanyang itinago para sa kanyang campaign funds makakabayan. Baka lang, DDS. Huwag kayong magalit kasi Ivan, baka lang naman eh. Nagtatanong na po kami. May rather po si Ivan na magtanong kasi nga isa rin po ko sa nagbibigay po ng tax makakabayan. Tayong lahat, nagbibigay tayo ng tax sa gobyerno natin at yan po ang ginamit na confidential funds ni Sara Duterte makakabayan. So dahil napakahilig talaga ni Sara ng confidential funds makakabayan, ganon siya kasiba, di ba? Dinala pa nga itong issue na to, style na to doon sa nang siya ay naging sekretary ng DepEd, siya po ay naging OBP makakabayan, the same pa rin po at saka ang kanyang tauhan, kung sino yung mga katauhan niya doon sa Davao City makakabayan, yun rin po ang kanyang kinuha na kanyang tauhan dyan sa OBP and also sa DepEd makakabayan. Bakit Sir Ivan? Siyempre para wala pong makasilip sa kanilang kalokohan. Pero lumabas pa rin. Kasi nga meron tayong kasabihan, walang usok na matatago makakabayan. Yan talaga po ay lalabas. Kapag mayroong sunog, mayroong usok. Ang usok, napakahirap niyang itago makakabayan. O diba? Lumabas si Merguez Piatos, lumabas si Cocoy Villamin, lumabas yung white envelope makakabayan. Kasama ba yon sa confidential funds? Okay, so ipapakita ko na po sa inyo makakabayan itong interview ni Senator Aspirant Heidi yata siya, Heidi Mendoza makakabayan. Itong si Heidi Mendoza, siya ay former auditor ng COA makakabayan. Ito maganda ang kanyang explanation at walang lusot talaga dito itong si Sara Duterte makakabayan. Sigurado tayo kapag itong interview na to, makita to ni Sara makakabayan, iinit na naman po ang kanyang tumbong. Iinit na naman po ang kanyang ulo makakabayan. For more details, let's watch this. The Vice President's team says hindi daw sila nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag muna sa COA. Trabaho daw ng COA, silipin yung confidential funds. Hindi raw trabaho ng Kongreso. Isa pang sinabi nila, this is trial by publicity. Kung may notices of disallowances, dapat hinayaan muna silang mag-respond doon. Being a former commissioner of COA, what can you say to that? Well, una, sasagutin ko muna yung sinasabing trial by publicity. Lahat ng ino-audit namin, laging ganyan. At magugulat kami, wala naman kami sinasabi, di ba? Lalo na nung auditor ako, no? Bawal kami magsalita. And even those people na nakasuhan namin o na-audit ko, lagi sasabihin, nanggahanap yan ng media attention, etc. So sa akin, no-brainer. Every time nilalabas po ninyo, yun ang sinasagot. Lagi sasabihin na trial by publicity. Now, ito naman yung position ko, no? The Commission on Audit observes due process from the time na mag-issue ng AOM to the time na mag-issue ng notice of suspension to the time na mag-issue ng notice of disallowances. May enough time yan at para sabihin na may due process. Nabigyan siya ng enough time. Now, with regards to Congress discussing this at the level of the committee, I think, at ito personal views ko, I think this is part of the so-called oversight of the budget
doon naman nila di ba? First, they started with some issues on how did you use your confidential funds, right? And even us, when I was still representing the Commission on Audit in the budget process, together, of course, with the chairperson, we're also being asked, how did you use your funds, right? So the question in terms of asking, how did you use your funds, of course, kasama yun, yung confidential Pero funds. meron Oversight din yan. nag-argue na bakit namin ipapakita kung sino si Mary Grace Piatos? Confidential nga, mga palayaw ito. I mean, at what point does it need to be declared and to inform the public? Hanggang saan yung confidentiality na yun? Okay, magkaiba yan ang intelligence funds at confidential funds. Ang confidential funds for surveillance operation na civilian agency, hindi ganong kataas yung tinatawag nating link with national security, diba? Ng especially Department Kasi of mga Education. informants ito. Ngayon, ang tanong ko dito is this. As head of agency, nakalagay sa guidelines, you are to adopt internal controls that will protect the funds. So as head of the agency, may gagawin ka dyang control. O halimbawa, meron ka listahan ng mga alias, may listahan ka rin nung tunay mong pangalan ng So, pinagbigyan. kayo pong trabaho yan sa COA? The head of agency. Head of agency, Head of which agency is- nung ino-audit. If it is the VP for the office of the Vice President, So the Vice President's office Secretary, needs to give a list of names. they need to adopt an additional internal control. And one of the control, as is specified in the guidelines, is, of course, the keeping of the journal. A journal which can be subject to inspection of the Commission on Audit or its representative kapag may duda ka, di ba? Yes, it's true, pwede kang gumamit ng alias, pero sabi ko nga, government official ka eh. First and foremost, ang iyong responsibilidad, pangalagaan ang pera. Ikaw, Gretchen, meron kang kaibigan o may ano ka, pinagkatiwala ka, uy, confidential ito ha, ikaw nang bahala, pero ikaw, you would like to keep your trust. Pwedeng lagyan mo ng halimbawa, pseudonym or etc. Pero you will keep di ba? And you are supposed So to to be. your knowledge and according to your insider sources, meron po ba nabigay na ganun? Wala, di ba? Wala Hinihingi talaga, nga, oo. wala talaga. And I'd like to emphasize, Gretchen, na nandun yan sa guidelines. Ang sabi doon sa guidelines, okay, envelope siya, isasubmit mo yung mga initial documentary evidence or supporting documents. Pero may nakalagay doon na upon demand of the Commission on Audit, meron kang journal na ikinikip mo dapat doon sa vote. Nakalagay yon doon sa guidelines that you should have a vote. So not necessarily mabubunyag ito doon sa House hearing. Not necessarily. Pwedeng inspectionin ng COA. Pwedeng inspectionin diretso sa COA at executive session ng House. Pwede ba yun i-reveal sa mga congressman natin? As they please. O, di ba? Pwede pala makahabayan. Pero nang tinanong itong si Sara Duterte tungkol doon sa kanyang journal makahabayan, kung meron bang journal, itong si Sara. Journal, ibig sabihin, meron siyang listahan doon sa mga alias makahabayan ng mga informant na, di ba, alias o yan. For example, Mary Grace Piatos. Kung sino ang totoo or kung sino yung credentials nito makahabayan, totoong name, dapat meron siyang listahan niya makahabayan. Di ba? Kokoy Villamin, ito ang totoong pangalan. Di ba yan po sinasabi po ng dating auditor ng COA na dapat meron siyang journal makahabayan. At saka pwede rin po itong ipapakita sa mga congressman. Executive session makahabayan. Pero bakit ayaw niyang ipapakita? Bakit si Ivan? Malamang wala yung makahabayan. Siguro wala talaga eh. Kaya nga yung Burgess Piatos and also Kokoy Villamin makahabayan at saka marami pa mga alias na name, yon kasi ay ghost. Di ba, DDS? Sakto ba yun? Correct me if I'm wrong, di ba? So dapat ganun kayo mandibang. Ganun kayo mandibang mga DDS. Hindi yung puro opinion lang, di ba? Merong kasama mga ebidensya, merong nagsasalita dito or nagbigay po ng opinion, statement or merong experience sa ganyan kasi sila dito po yung makaka-explain ng ng suro makabayan. Maintindihan natin lahat. Kasi trabaho nila yan eh. Alam nila yung linya ng makabayan. So dapat makinig tayo doon kay former auditor ng COA na si Heidi Mendoza makabayan. Ano na, Sara Duterte? Kayang bang ipapakita yung iyong journal kung meron man? Kung wala, meron talagang kalokohang ginagawa si Sara Duterte. Correct if I'm wrong. Diba? So, before na mag-jump po sa next tabi makabayan, i-share natin. Nandyan po si Sarah Brightman Vlog.
Hi to Jaime Britos, Renato Baliner, Army Lagaso, Vanes Milagros. Nandiyan rin po si Shirley Risman, Tinkerbell, Leticia Di Fernando. Hi to Rebecca Lagmay from Union City, California. I-shoutout natin si Emski Lab Tosa, Ricardo Varos, John Gallardo. Nandiyan rin po si Estrella Rosales and hi to Juan CB. Okay, so makahabain ko, jump tayo sa ibang usapin kasi baka magstay tayo. Kasi kung magstay tayo dito sa confidential funds, hindi nakakayanin ng DDS Makabayan. Di ba? Laging palusot po ni Sara Duterte. Wala yan. Puro yan paninira po sa akin. Di ba? Laging sinasabi na meron dang demolition job na ginagawa ang Kongreso sa kay Sara Makabayan. Di ba? Yan pong ganyang palusot, public trial by publicity. Pero baliktad ho yan. Kabaliktaran ho yan. Kasi nga nung time po na silang dalawa si GMA na merong binabalak na na maitim na balak dito kay Speaker Martin Romualdez Makabayan, buti na lang hindi sila nagprosper kasi sila ay nabuking Makabayan. 'Di ba? Plano nilang ipapatanggal si Speaker Martin Romualdez Makabayan. Tas ngayon, kapag sila na ang babanatan dito, demolition job sa kanila Makabayan, gonggong talaga eh. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo yung interview ni Mark Gamboa doon sa ABS-CBN Makabayan sa Halalan 2025. Kasi maganda ang kanilang napag-usapan doon Makabayan. At saka magaling rin po sumagot itong si Mark Gamboa. For more details, let's watch this. Siyempre, sinilip ko yung Models of Manila TV, ano? Malaki yung subscribers, 246,000. May mga post ka pa na 5 million views. So again, kailan ito nagsimula? At gusto kong maintindihan kung bakit ka very passionate about politics. Anong pinaguhugutan nun? Kasi sabi mo kanina, entrepreneur ka, di ba? Ano pa rin naman, kumaga yung entrepreneur side ko, nandun pa rin naman. Meron pa rin tayong mga konting mga maliit na business na ginagawa. Pero kasi lalo na I started in 2019. So, ang una kong kinover Isko Moreno and Vico Soto. So nakita ko yung change na kayang gawin kapag yung mga leader ay mahusay, kapag yung mga leader ay marunong makinig sa tao at maayos yung kanilang nagiging trabaho. And siguro sa pagbablog natin, pagpunta natin sa iba't ibang mga sulok, nakikita ko din yung hirap ng mga kababayan natin and at the same time, yung kabulukan ng sistema. Yung problema sa sistema. And ako naniniwala ako na saglit lang tayo sa mundong ito. Ako po, I want to make a positive change kahit papaano nakatulong tayo to make this country kahit papaano a better place from how we found it. Alright. You discuss politics. Mainit ang politika lalo na ngayon sa ating bansa. I'm sure you also get hate. Ako po, sanay po. Yan po ang breakfast, dinner, lunch po natin, bakit mga bashers. patuloy pa rin sa paggawa ng ganitong content? Alam nyo, kaya may bashers, kaya sila ganun kasalbahe. They want you to shut up. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng porket sasabihin ka ng masakit, titigil ka na magsalita. Hindi Lalo na kapag ang pinaglalaban mo tama, kapag ang pinaglalaban mo ay alam mong makakabuti para sa nakakarami. Itong mga bashers, mama, ako, I treat them na parang totoong tao lang din. Okay? Kasi maaaring ngayon, binabash mo ko, but in the future, pag magkakampi na tayo, bati na tayo. Diba? Tsaka, kadalasan naman, hanggang online lang sila. Kapag in person naman, nakaharap mo, mababait naman yung mga yan. For whatever reason, the internet has given them parang the license na maging, GAGO sa kapwa Pilipino. Hindi ko alam kung anong pwedeng sabihin or hindi. Sa ibang Pilipino na parang they would badmouth other Filipinos, siguro naging hobby na nila, pero pag in person naman hindi. Magagalit pa yan pag sinabi mong pangit yung ugali nila. Diba? So yun naman yun. Yung bashers kasama po yan. Hindi tayo pwedeng matakot dahil lang meron tayong mga bashers. Okay. Tiningnan ko yung mga content mo, no? Medyo bordering on journalism din yung ginagawa mo kasi tinatalakay mo, hinihimay mo yung mga current events, yung mga maiinit na development sa politika. You're making commentaries. Although kasi sa amin, may mga protocol, syempre. Yes. So ang tanong ko sa'yo, why should we believe you?
Like you said po, ang ginagawa namin ay commentary. Siguro kung merong pinakamalapit sa amin, yung mga sa AM radio, 'di ba? Yung mga mahilig magkomentarista, yung mga opinion nila. And sa akin po hindi ko naman pinipilit yung mga tao na paniwalaan lahat ng sinasabi ko. Sa akin nga, pakinggan mo yung sa kabilang side, pakinggan mo dun sa isa pang side, then you make your own decision. Pero yun lang, basta sa akin, I try to stay consistent kung ano yung pinaniniwalaan ko before, kung nung nagsimula ako, yun pa rin hanggang ngayon. And of course, I'm sure natatanong din sa iyo ito ng mga tao. O yun ng mga bashers din, ano? Do you get paid to do this? Yes po, ng YouTube. Binabayaran tayo ng YouTube. Before yung Facebook, may nagbabayad. Ngayon po, hindi na masyado, maliit na lang. Yun, we get paid by the social media companies for our content. Pag Oo. mataas yung views, medyo okay. Pag mababa, medyo wala. Minsan po, nade-demonetize din kapag hindi nila gusto kapag hindi yung content, hindi pasok doon sa Pero may guidelines. mga tao ba na nagpapatakbo sa iyong sa iyong Wala po. YouTube? Everything is, lahat po sarili kong desisyon. Meron pong mga lumalapit, di ba po, like I said po, di ba, tayo ay, we support candidates like Isko, like Vico. Yan, meron pong ilang mga lumalapit na mga gustong ganito or gustong ganon. So, hindi naman po lahat kasi tungkol sa pera. Ano bang political color mo, if I may ask? Yun po. So, like I said po, I identify as pro-Isko, pro-Vico. So, Iskon yan. So, ako po ay hindi DDS, hindi din ako loyalista, hindi din ako kakamping, pero marami po akong kaibigan sa lahat ng yan, and I believe na there is good in every one of those factions. Kahit po sa mga DDS, there is good in them. Naniniwala po ako dyan. So, gusto kong itulay na kahit na magkaiba tayo ng politika, pwede tayong maging kaibigan. Hindi tayo kailangan magka-personal. Ito ang Okay. sinasabi ko parate kasi minsan nag-aaway yung mga tao, pero yung mga politiko naman sa likod, bati-bati din naman sila. Pero yung mga supporters nila nag-aaway, nagpapatayan, hindi naman sila kilala nung Okay. politikong sinusuportahan nila. So dapat tayong mga Pilipino, hindi tayo nag-aaway-away ng personal dahil Oo. lamang sa politika. Kasi nakikita ko, fina-fact check mo si Vice Presidente. So, hindi ka bayaran Hindi po. ng Marcos administration? Hindi po. No po. Okay. Yung huling post mo, actually, kanina umaga lang nakita ko, you discussed yung accusation laban sa dating Pangulo na tila nagiging factory siya ng fake news. Medyo nabitin ako dun sa mo dun naghihintay ako ng categorical opinion. Do you agree with that? Yung fake news, yung the word fake news. Ngayon po ang lumalabas kasi ngayon na fake news para pag hindi nag-aano sa iyo is pag hindi nagtutugma doon sa pabor sa iyo, fake news na. Doon ang problema ko sa Duterte camp, sa DDS side. Ang daming kumbaga sila ang daming for example na lang, magbigay na lang ng example. Yung Cebu rally nila. According to police, 4,000 yung nanood, around that number. Ang ginawa nung ibang mga content creator nila, nag-splice sila ng video from a worship concert na merong 40,000 people, pinasok doon sa ibang clips nung kanilang rally, kinalat ng mga vloggers nila. So that's a form of disinformation. And it's not a matter of opinion. That's outright lying. That's outright pagsisinungaling na. Ang masama doon, ma'am, ang problema kasi sa ibang kababayan natin, minsan alam mo nang hindi totoo, i-share mo pa rin because it serves yung politiko na gusto mo. That's a good point. May iba talagang alam na rin nila sa sarili nila na hindi totoo, pero naniniwala pa rin. Bakit? Bakit ganon? At paano gagawin natin doon? Na-weaponize na masyado. Siguro hobby nila Siguro masaya sila na inaasar yung mga kaibigan nilang kakamping. Kung ngayon, kaaway na nila yung mga kaibigan nilang loyalista. Sa ngayon po, kailangan mo kausapin nga. Kaya nga ang suggestion ko is a 24/7 fake news monitoring office na magmo-monitor ng lahat ng mga ganong klase. Yung ganong sinabi ko. Kasi yung iba naman, opinion lang. Okay lang yun pag opinion lang. So thank you for going there. Fake News Monitoring Office. Ang tanong ko sa'yo, is this realistic? Kasi alam naman natin, yung complications, ang isang fake news, bago mo makorek, kailangan parang nanosecond ba? Kailangan po mabilis. Kaya nga 24/7 Diba? hindi sila Real matutulog. time, real time. Oo, may mga Hindi. tao may mga tao nakabantay. Pero dahil ang fake news, kaya niya mag-multiply millions of times agad-agad, it will take all of your time. Baka hindi ka na matulog Opo, para lang mabantayan. ang suggestion, Doable ba?
Yes po, ang suggestion ko, sisimulan doon sa mga post na nagva-viral. Kung sabihin nating fake news pero 5 likes, 50 views, di ba? Umaga tsaka na natin unahin natin yung mga post na who's generating 1,000 shares. So yun yung unahin. So ang punto kasi dito, kunyari may nakitang post, kunyari hindi naman politika lang eh. Minsan namatay si ganito. Or, di ba kay Carlos Yulo, ang dami lumabas na fake news. So, itatag doon yung opisina ng Fake News Monitoring Office. Yung office, iimbestigahan ka agad. Tawagan lang naman eh. O, Carlos Yulo, totoo ba to? O, Mr. Ganito, buhay ka pa ba? O, Okay. sabihin fake news. So, they will post na ito ay fake news. So, merong pupuntahan yung tao to verify kung fake news ba o hindi. Wala kasi, ngayon kasi walang masumbungan eh. Yun muna ang simula, sumbungan. Okay. So, kapag paulit-ulit yung isang page na nagkakalat ng fake news, doon na papasok yung pag-iimbestiga ng opisina na to at kung kinakailangan, ipapasa na sa cybercrime. Oo, we are moving on to the next segment pero ihahabol ko lang. Do you think social media should be regulated? Ako po, hindi ako ganun kaano sa censorship eh. Nakasama tayo doon sa TRICOM hearing sa Kongreso. Ako po medyo apprehensive ako na pagdating po sa censorship. Sinasabi ko din doon, ngayon i-censor natin, paano pag sila na yung nakaupo? Kami naman yung i-censor. Ako po naniniwala ako na there is a way naman to para i-police, to mag-deterrent na pagkalat ng fake news without censoring yung pong free speech. Kasi meron namang opinion lang eh. Pag opinion lang, hindi natin dapat pigilan. Kung sasabihin ng isang vlogger na hindi ko gusto si ganitong politiko, opinion niya yon, hindi yon dapat i-label as fake news. Alright, sa puntong ito, Mark, may mga maiinit na usapin sa ating bansa. Na nais naming malaman ang iyong pananaw at paninindigan. Okay. So may 10 tanong tayo dito sa ating harapan. Hindi po yan na tarot card. Bahula. So subukan nating sagutin ang lahat ng yan sa iyong makakayanan sa loob ng 6 na minuto. Choose now. Okay, let me read. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Tama, I fully support yung pong foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala ako na dapat i-update yung mga espionage laws po natin na medyo makaluma na, panahon pa yata ng mga kopong-kopong pa yon. Dahil po, yan ang biggest threat po ngayon, yung pong ginagawa ng China sa ating bansa, yung mga spies, yung mga pakikialam nila, yung sa West Philippine Sea, sa mga mangingisda natin, and yung pong ginagawa nilang pag-influence at yung pagpasok ng pera nila dito para i-influence yung ating gobyerno, idagdag mo pa yung pogo. So, I fully support yung pong ginagawa niya. Pero ako personally, gusto ko kaibigan natin yung China, kaibigan natin yung US, pero we should be allies with other nations. Japan, Australia, Korea, kahit Russia, lahat yan, kaibigan natin, Middle East. Yun po. Next. Bilis ko masyado sumagot. Oo, Kasi gusto ko sang-ayon ka ma-cover ba lahat eh. na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Opo. Kasi po, nakukwento ko sa inyo, madalas kong kasama sa election sa campaign, si former Senator and soon-to-be Mayor Sonny Trillanes ng Caloocan. At ayun, kumbaga nakita ko yung detalye nung kaso, yung mga ebidensya nung kaso. At medyo mahirap po pag dito sa Pilipinas kasi masyadong mabagal, hindi po kakayanin talaga. At sa tingin ko, yung pong mga ebidensya is enough to warrant ICC na para i-try po siya doon. Okay, next. Ano ang pananaw mo sa breakup ng Uniteam? Ayan. Ito ang hindi na pag-uusapan masyado dyan. Pag sa Ito ang Uniteam, expertise mo, analysis eh. Opo. This is about foreign policy eh. Babalik tayo dito. So medyo magkakonekta yan. Lagyan natin ng ganyan. Okay. So, ang malaking part po dito is about foreign policy. Lalo na yung EDCA ni Pangulong Bongbong Marcos. Diyan naman nagsimula yan eh. Hindi natuwa yung isang bansa doon sa mga ginagawa niya na pivot to the US. Doon na nagsimula yung destabilisasyon. Doon na nagsimula yung mga rally, yung mga panggugulo, pag-uusap sa mga generals, tsaka sa mga ano. So, doon naman po yun. At ako naniniwala ako up to the very end, ayaw idamay ng Pangulo si Vice Sara. Kaso nung lumabas na yung mga
problema ni Sara sa DepEd and sa OVP and sa ano. Tapos ayun na, medyo nagwala na si VP Sara at parang harapan na niyang kinokontra yung gobyerno. Yun tuloy, kaya nag-break up na yung unit team. Pero it started talaga doon sa foreign policy talaga. Okay. Opo. Differences in position. Next. Opo. Ano ang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Ako, malaking problema yan now. Yun po. Ako medyo extreme yung aking ano dyan, pero ang gusto ko, ang goal natin eventually tanggalin na yung middleman. Yan po ang nagpapahirap, nagpapataas ng presyo, nagmamanipulate. Sa panahon po ngayon, lahat po pwede mo nang ipagrab, pwede mong ipalala-move, may grab food, may grab car. I believe meron pong technology na para yung pong ating pagbili ng palay, ng bigas, diretso from farmers papunta po sa mga vendors o sa consumers. Pero yun po, yung middleman po dapat talaga, kung ako masusunod, tanggalin na. Meron pong nagagawa po yan, for example, sa Nueva Ecija, yung PFC, Provincial Food Council, yung probinsya mismo ang bumibili ng bigas doon sa kanyang mga farmers, kaya napipilitan yung mga traders na taasan din yung bilis sa mga farmers. Baka kaya pa natin kahit isa, Sige po. makasingit, oo, as many as possible. Ano ang masasabi mo sa pag-transmit ito ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa Senado? Dapat ba siyang ma-impeach? Hindi po sa dapat kasi in-impeach na siya So kailangan pong dinggin ng Senado. Ang dami kong naririnig na mga kung tumatakbong senador na iniiwasan, sinasabihin waste of time lang Yes. yan. Pero bottom line po dito, ayaw po nilang mawala yung pong mga Duterte supporters. Ayaw siguro, kinakabahan din sila sa INC. Ako po, I greatly respect INC at Okay. talagang sana ma-endorso din ako. Pero ang bottom line po dito, na-impeach na, kailangan pong dinggin. At nasasabi ko nga, parati Oo. kong kasama si Mayor Trillanes, yung kapag lumabas, kung sakaling tayo po ay malagay sa Senado, we will be unbiased, we will be fair. Pero kapag pag lumabas yung mga bank accounts, kapag totoo yung sinasabi ni Trillanes regarding dun sa mga bank accounts nila VP Sara, I think that would be enough para po makonvict si VP Sara dyan po sa kanyang impeachment case. Oo. O, di ba maganda ang kanang discussion sa mga kababayan? Magaling talaga sumagot itong si Mark Sana makakapasok siya mga kababayan. No? Para sa akin malaking tulong siya dyan sa Senado mga kababayan. Kasi ang kanya mga plataforma, yung mga sagot niya mga kababayan, solusyon kasi yun lahat. Yun ang kanyang solusyon sa mga issues ngayon, mga mabigat po na mga problema sa bansa natin. Una, lalong-lalo na yung sa fake news mga kababayan. Kasi nga talagang talagang talamak talaga yung fake news mga kababayan Maraming issues na lumalabas ngayon at yan po'y dinugtungan ng fake news mga kababayan. Ititwist kasi yan ng ibang mga influencers na mga gunggong, 'di ba? Ititwist na mga kababayan. Gagamitin yung video pero walang context sa mga kababayan. Tapos iibahin nila yung captions. Meron po, yung tungkol po sa bata na mayroong kumalat ngayon na balita mga kababayan na ginanon daw Pero ang totoo pala yun pala ay inoperahan daw mga kababayan. Di ba, for example, maganyan na mga issues, ang daming nadadamay at ang dami pong naluloko mga kababayan dahil po sa fake news. So, sa tingin ko doon, sa tingin ko kay Mark Gamboa, malaking tulong siya sa Senado mga kababayan. Pero siyempre, ang kalaban niya medyo malalaking pangalan kasi. Pero siyempre, kung tutulungan natin mga kababayan, may chance. May chance itong si Mark Gamboa. Okay? O, di ba? Maganda ang kanilang discussions mga kababayan. So anyways, isa tara po natin. Nandyan po si Jess Tubtob from Calaba, Laguna, Jason Ramos, Evelyn Reyes, Veronica Molina. Nandyan rin po si Elizabeth Habil Yulnar na nandyan sa Hong Kong. Shoutout daw sa mga lolista na nandyan sa Macau. Hi to Luisito Niedo, Evelyn Garcia, Phil Macabato. Nandyan rin po si Rosalinda Gali. Shoutout sa El Shaddai Fellowship Virginia Chapter USA. Hi to Josephine Gallego. Shoutout natin si Jemson, Jimbo, Jeriel, and Regine of Mandawi, City of Cebu. Greetings come from Rulfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Nandiyan rin po si Shannon Reyes, Divi Fajardo from Hong Kong. Shout out sa mga member ng Harabas sa Occidental Mindoro. Greetings from Ramon Manoson. Nandiyan rin po si Angelita Holsanger. And hi to Junelda Gabales from Guimaras. Okay, also ipapakita ko rin po sa inyo mga kabayan itong vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Mga kaibigan, kung nagkakaisa lang talaga ang mga Pilipino, sumuporta sa gobyerno, sumunod sa batas, isa-isang tabi ang personal interest at iba pang interest na pang sarili lang talaga, may pag-asa ang bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ba niyo,
Ito talagang good news ito eh. Dalawa po ang major development na nangyari sa mundo na ating ginagalawan. Una, tayo po ay nawala na doon sa financial, yung FATF. Yun hong tungkol sa issue ng money laundering or maduduming pera mula sa mga sindikato or terorista. Ibig sabihin, tayo po ay nakawala na sa ilang taon o panahon. Yan kasing FATF na yan, naging policy na sa buong mundo para labanan ng terorista at maduduming pera umiikot sa buong mundo. Kaya tayo ay napilitan din ng mga panahong yon na sumama dyan. Ngayon po tayo ay hindi na. Tayo ay pinakawala na. Tayo ay nire-respeto na ng international. Kaya tayo hindi na sinama dyan dahil nakita nilang kayang kontrolin ng Philippine government, ng Philippine Authority ang laban sa maduduming pera, yung Anti-Money Laundering Council, para nga sa mga organized na sindikatong nagpopondo at nagpapaikot ng volume ng pera sa buong mundo. Tayo ay nakawala na doon. Ang ibig sabihin daw positibo. Sabi nga ni Astro del Castillo, yung pagkawala natin sa pagdududang tayo ay napapaikutan ng mga maduduming pera ay dahil nawala na nga ito, may tiwala na sa atin, nakakatulong ito sa ekonomiya. Lalaki ang volume ng perang for business na papasok sa Pilipinas. Hindi na sila magdadalawang isip na baka sila'y harangin. Pangalawa, pati yung volume ng mga remittance, kayo mga overseas Filipino workers o mga Pilipino sa abroad, hindi na rin kayo mahirapang magpadala kung magkano ang dapat yung ipadalang pera. Dahil hindi na kayo mamomonitor ng financial organization sa buong mundo na pinagdududahang illegal money. Yan yung isa. Pangalawa, halos sa buong mundo, pinigil ni President Donald Trump ang USAID, yung ayuda o suporta ng Amerika sa lahat ng mga bansa na kailang kaalyado sa buong mundo. Meron silang daan-daang milyon o billion dollars na nakalaan dyan. Sa maraming mga bansa, pinigil ni President Donald Trump yung USAID. Pero sa Pilipinas, hindi po pinigil. Ipagpapatuloy. Katunayan, meron ng initial 366 million hanggang 500 million dollars na itutuloy at ipadadala, itutulong sa Pilipinas, especially sa modernization program ng Philippine military at iba pa. Narinyo rin ang kasintigas na bakal na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos mula sa mga nakaraang Pangulo ng Amerika. Ngayon, under new President Donald Trump, ganon pa rin ang magiging posisyon. Kaya maswerte tayo. Kahit maliit tayong bansa, ay nire-respeto ng US government, tutulungan tayo. Taliwas ito at malayo ito doon sa pinangangalandakan ng mga maka-Duterte na mahihirapan daw ang Marcos administration, ma-penetrate ang US government, US President, kasi ang feeling nitong mga DDS na ito, si Trump ay kakampi or malapit kay Duterte. Hindi naman pala totoo at hindi naman kailan mangyayari dahil ang kahit na sino nagiging Pangulo ng Amerika, hindi yan kakampi sa oposisyon, hindi yan kakampi sa wala sa posisyon. Lagi ang kailang kinakampihan sa kailang national at business interest ay ang incumbent president. Now, si President Marcos. Ayan po yan. So dalawa na napakatindi. Kung ito lang yung ating ipagmamalaki at susundan natin, ang respeto ng international community, respeto ng mga negosyante at ng mga counterpart ng ating Pangulo ay nandoon na. Pilipino lang talaga ang nakakasira dito sa ating bansa dahil sa interest at political interest, personal na interest nung iba dyan. Magbago na kayo kung mahal nyo ang bansang ito, kung mahal nyo ang ating mga kababayan at ang kabataan. Sa issue ng West Philippine Sea, halos buong mundo kakampi natin eh. Pero merong mga Pilipino, wala kang madinig na nagsabi against China. Mas pinapaboran pa nga nila ang galaw ng China. Kasi pinagtatanggol nila or kanilang hindi nila sinusuportahan, binabanatan pa nila ang policy
ni Pangulong Marcos at ang ating militar at Coast Guard sa pakikitungo at pagharap sa pang-aagaw, pananakop ng China sa exclusive economic zone dyan sa West Philippine Sea. Yun po yun eh. Di ba? Minadinig ba kayo sa kanilang grupo na pinagtanggol tayo? Hindi. Binabanatan pa. Lalo na yung mga nagpapakilalang international lawyer. Nakakala mo kakampi ng mga Duterte na ang piling nila sila ang tama. Yung pala kaibigan ng China. Sabi nga ng Commodore Tariela ng Coast Guard, noong nakaraang administrasyon, marami ring harassment na ginawa. Hindi lang pinag-usapan kasi malapit si Duterte at nakaraang gobyerno sa China. Kaya ayaw nilang ilabas ang totoong nangyayari. Pero noon pa, noong mga nakaraang administrasyon pa, patuloy ang harassment na ginagawa ng China sa mga Coast Guard, mga ngisda at sa West Philippine Sea. Ngayon lang, hindi tinatago dahil binubulgar ng gobyerno, dahil pinanindigan ng ating Pangulo na atin yan, hindi papayagan ng China, kaya uminit ito. Pero dati nang mainit. Ibig sabihin, parang pinagtakpan ng nakaraang gobyerno ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea dahil kinaibigan ng China. Ngayon, under President Marcos, hindi pinagtatakpan, inilalabas lahat para malaman ng taong bayan. So ano ang maganda? Itong kasalukuyan. Kasi walang itinatago. At nagkaroon ng malawak na awareness, malawak na impormasyon ng taong bayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo na ganun palang kalupit ang ginagawa ng China sa mga Pilipino. Kaya naman ang United Nations, European Union at malaking mga bansa sa mundo, kasama na ang mga kapitbahay natin, ang Australia, New Zealand, Japan, South Korea at iba pang mga bansa tumutulong sa atin, naninindigan para sa atin. Kaya nga halos every other week o weekly na merong military exercise by land, by air, by sea dito sa Pilipinas at karagatan ng West Philippine Sea na galing ang mga barkong malalaking pandigma sa iba't ibang mga bansang nakikipag-coordinate sa Philippine Authority. Yan ang boses ng mundo para sa Pilipino. Diba? Pero meron mga Pilipino galit pa pag sinabing makapili or taksil o traidor. Nagkukunwari pa mga Pilipino. Pero ang pinagtatanggol ay mga ginagawa ng China. Ayan. Kung anong dahilan, alam na natin yan. Meron silang puon. Meron silang pinanggagalingan. Sana. Ulitin ko sana. Huwag nating malaman at makumpirma na merong financial support ang China sa mga kandidato na anti-Marcos. Sana hindi lumabas yan. Sana walang ganyan. Kasi na magpapatunay ang kailang pagiging taksil, makapili kapag gumastos sila at gumamit sila ng foreign funding mula sa China. Dahil ibig sabihin, nagpahawak sila, nagpagamit sila para pagtaksila ng Pilipinas. Matindi yan. Yes, totoo yang sinasabi po ni Sir Mike Abe, makabayan. Totoo talaga yan eh. Marami ho tayong makababayan, mga Pilipino na handang ipanagkanulo ang bansa natin. Okay lang sa kanila na masisira ang bansa natin, makabayan, kapalit ng pera. Totoo yan. Nandun sa kabilang kampo, makabayan, yung mga pro-China supporter. Klarong-klaro naman talaga eh, di ba? Bakit nila sinusuportaan yung mga taong handang sisirain ang bansa natin, makabayan? Diba? Bakit nila sinusuportahan yung mga tao na handang agawin ang ating teritoryo, makabayan? Diba? Klarong-klaro talaga eh. Bakit kaya? Because of the money, makabayan. Yan lang po. Yan po ang totoong rason. And also, ipapakita ko na po sa inyo, makabayan, itong good news natin. Siyempre, para alam po or para malaman po ng mga kababayan nating mga haters, mga anti-Marcos na nandito sa ating channel, para malaman nila ang lakad ni BBM at saka para malaman rin po nila yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kaliwat ka ng pagpupulong sa Malacanang ngayong linggo. Pinangunahan rin ng Pangulo ang pagbubukas ng ikatlong bahagi ng Pasig River Development Project. Ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa buong linggo, ating balikan. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Palau President Surangel Vips Jr. sa kauna-unahang official visit nito sa bansa. Napagkasunduan ng dalawang lider ang fisheries conservation at pagtugon sa illegal at unregulated na pangingisda. Napag-usapan din ang pagpapalawig pa ng kooperasyon ng dalawang bansa sa usapin ng kalusugan, agrikultura at Technical Vocational Education and Training o TVET.
Target din ng Pilipinas na suportahan ang Palau sa pagtulak nito sa renewable energy at sektor ng konstruksyon sa pamamagitan ng pagsupply ng dekalidad, mura at epektibong mga materyales. Ang Pangulo rin ang nanguna sa panunumpa ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office o PCO na si Jay Ruiz at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na itinalaga rin bilang Palace Press Officer. Iginiit ng Pangulo na sa bagong liderato ng PCO, masisigurong may boses at may alam ang bawat Pilipino, lalo't ang ahensya ang tulay ng pamahalaan sa mamamayan. Tinanggap din ng Pangulo sa isang courtesy call si Japanese Defense Minister Jen Nakatani. Ipinarating ng Pangulo ang kumpiyansa nito na mas mapapalalim pa ng Japan at Pilipinas ang kooperasyon lalo na sa aspeto ng depensa sa harap ng regional challenges. Martes nag-courtesy call sa Pangulo ang mga kinatawan ng Amcor Technology Incorporated, isa sa mga pinakamalaking kumpanya na nagpo-produce ng outsourced semiconductor packaging, design at test services. Binigyang diin ng Pangulo ang layunin ng bansa na payabungin pa ang semiconductor industry sa Pilipinas, lalo na't mahusay ang mga Pilipino sa naturang industriya. Nanguna rin ang Pangulo sa sectoral meeting kung saan nais niyang pasimplihin ang Department of Water Resources Bill para makabuo ng malinaw at epektibong sistema na mag-aalis ng mga hindi kinakailangang proseso, magpapatibay sa regulasyon at titiyak ng malinis at maaasahang supply ng tubig. Hinimok din ng NEDA ang Chief Executive na i-certify as urgent ang panukalang batas. Tinalakay din ng Pangulo sa isang pulong kasama ang DILG, MMDA at DICT ang Metro Manila Smart City Infrastructure for Network Resilience Project. Lain ng proyekto na gawing centralized ang fiber optic network na direktang magkukonekta sa 17 LGU sa Metropolis, sa MMDA at DICT para sa mas mahusay na traffic management, pagtugon sa mga aksidente at pagresponde sa oras ng kalamidad. Miyerkules, pinangunahan ng Chief Executive ang ceremonial distribution ng cash incentives para sa mga benepisyaryo ng Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarians Act of 2024. 14 na benepisyaryo ang nabigyan ng cash gifts sa naturang inaugural distribution. Kabilang na riyan ang 6 na 80 at 85 years old, gayon din ang 5 90 years old na nakatanggap ng tig 10,000 piso, habang ang 100 taong gulang naman ay nakatanggap ng 100,000 pesos bawat isa. 1,079 beneficiaries ang nabigyan ng naturang cash gift sa buong bansa na nagkakahalaga ng 12,050,000 pesos. Malugod ding tinanggap ng punong ehekutibo ang bagong Asian Development Bank President na si Masato Kanda. Inilarawan ng Pangulo ang ADB bilang pinakamahalagang kapartner ng Pilipinas at pinuri ang patuloy nitong suporta sa bansa na malaki ang naitulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Magiliw din niyang tinanggap ang Ambassador Designate ng Slovenia, ng Palestine, ng Kingdom of Sweden at ng Egypt. Nag-present ang mga ito ng kanilang credentials sa Pangulo at kanilang tiniyak na sila ay magsisikap para mas mapalakas pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa kanilang mga bansa. Pinasinayaan din ng Chief Executive kasama si First Lady Luis Araneta Marcos ang Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Muli, Pasig River Urban Development Project, kung saan highlight ang Fort Santiago River Walk sa Intramuros. Iginiit ng Pangulo na simple pero mahirap ang target na ibalik muli sa dati nitong ganda ang ilog, pero magsisikap anya ang pamahalaan para mapagtagumpayan ito. O ito, good news para sa ating mga motorista. Inaasahan ang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero na base yan sa 4 na araw nilang oil monitoring. 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina at diesel, habang 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang inaasahang rollback ay dahil sa paghina ng fuel demand ng Korea at mataas na inventaryo ng petroleum products ng Amerika. Magandang balita sa publiko, ramdam na ang murang bigas sa ilang pamilihan sa bansa. Walang ibang kataga na maririnig na sinasambit ng mga ordinaryong mamamayan, kundi malaking tulong sa kanila. Kasunod ito ng pagpapatupad ng mas mababang maximum suggested retail price o MSRP sa mga commercial o imported na bigas na ibinebenta sa merkado na ngayon nasa 49 pesos kada kilo na lamang. Malaking tulong rin kasi bumaba siya. Ang dating ginabili namin 57. Ngayon, malaking discount rin ang nabigay. Mabili pa namin ng mga kung anong sangkap sa ulam.
Para kay Kenneth na isang maglalako ng gulay, marami siyang mabibili kung mas mura ang bigas. Ay makakatulong dahil kasi marami kaming mabibili dun sa dating pera namin na ano. Kung mababa, marami kami mabibili. Ang barberong si Mang Elmer, tiwala sa kakayanan ng pamahalaan na lalo pang maibababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bigas. Mas mababa, mas maraming mabibili. So compared dati, magkano po ba yung nabibili nila? Compared dati, umabot nga ng 60 plus, 65. Sa 50, medyo okay na yon para sa mga ordinaryong mamamayan. Ako naman naniniwala sa kakayahan ng gobyerno na sana mas bumababa ang mga bilihin. Ibinahagi rin ng sorbeterong senior na si Marcelo na sa mahabang panahon niyang naglalako ng sorbetes, pinagkakasya lamang niya ang kinikita niya para makabili ng pagkain sa araw-araw. Talagang malaking tulong ang pagbaba ng presyo ng bigas. Okay na yun, pag bumaba kasi parang hindi rin naman kami mahirapan. Kasi alas kinikita namin doon na sa pagkain lang eh. Tama na yung ibaba ng kasi para naman makakatulong sa katulad sa amin, vendors lang. Yun lang, okay na sa akin yun. Nakahanda namang sumunod ang katulad ni Gilbert na nagtitinda ng bigas sa pagbaba ng presyo nito. Kung ibababa nila yung mismong pinanggagalingan, kaya naming magbaba para masupply yung mas maraming tao. Sinimulan na ring ibenta ang 33 pesos per kilo na NFA rice sa 3 LGU na nakakuha ng stock, kabilang ang San Juan, Camarines Sur at Nabotas. So, sobra akong masaya. Unang-una, ang laki ng diferensya ng presyo ng bigas sa commercial at itong binaba ng NFA rice dito sa Nabotas. You could just imagine 33 pesos. Ang pinakamabang presyo ng bigas sa market, nasa mga 46, 47 hanggang sa 50, hanggang may 60 pa nga eh. Dito 33 at ang pinakamaganda dito, sobrang ganda ng bigas. Mayroon ng 67 LGUs ang nagpakita ng interes na bumili ng mga stocks para ibenta sa kanilang nasasakupan. Tala, tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para matiyak ang seguridad sa pagkain sa bansa. Patuloy na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seguridad ng pagkain sa bansa lalo na ang presyo ng bigas sa merkado. Sa programang Prangkahan na ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na desidido ang pamahalaan na tugunan ng mataas na presyo ng bigas. Git niya, kailangang matukoy kung ano nga ba ang nagiging problema gayong marami namang supply ng bigas. Paunti-unti. Okay? Binibigyan to ng solusyon, pero sabi nga natin, mahirap agad. No, ibigay yung sinasabi na napakamurang presyo ng bigas, kasi pag sobrang mura naman, kawawa yung magsasaka. Isa pa yan. Maapektuhan yung magsasaka. Sa kagustuhan naman ng publiko na magkaroon ng 20 pesos na halaga ng bigas, pipilitin daw itong maabot ng pamahalaan. Kailangan din kasi anyang isaalang-alang ang maraming aspeto ukol dito, lalo na ang posibleng maging epekto sa mga magsasaka. Kung iisipin natin, diba, nais, of course, gusto natin lahat. Kung 10 pesos nga lang, pwede, diba? Pero, ginusto lang ito ng Pangulo. At pag sinabi niyang ginusto, pipiliting kayanin. Pero kung hindi makakaya at maaapektuhan yung ibang mga sektor, agrikultura, magbabalanse talaga tayo. Magbabalanse ang Pangulo para maibigay yung dapat sa taong bayan and at the same time, hindi maapektuhan masyado yung ibang sektor. Hindi rin tumitigil ang National Food Authority sa mga hakbang nito para maibsan ang pag-aray ng publiko dahil sa presyo ng bigas. Kaya sa ngayon, kalahati na ng 150,000 metric tons ng bigas mula sa mga bodega nito ang naipapamahagi na sa mga LGU. Ibinibenta nila ito ng 33 pesos kada kilo na maaari namang ibenta ng mga LGU sa publiko ng hanggang 35 pesos. In total, lahat po ito mga nasa 67 LGUs nationwide yung nag-signify na they're processing yung kanilang mga kailangan para makasali dito sa food security emergency na pagdidistribute ng rice.
Nilinaw din ng NFA na walang katotohanan ng mga nabubulok umano na mga bigas sa kanilang warehouse dahil posible lamang daw na mangyari ito kung naapektuhan ng kalamidad ang mga bodega. Gayunman, iginiit nito na normal lang sa mga bigas na magkaroon ng amoy dahil sa pagkakaimbak lalo tuwing may kalamidad lamang sila maaaring maglabas ng kanilang buffer stock. Pwedeng kainin. At kami po mismo, saksi, kinakain po kasi namin mismo yan bago po namin ipalabas. Para at least walang masabi sa atin. Nagsimula ang pagre-release ng Agriculture Department ng NFA rice kasunod ang pagdedeklara ng food security emergency para ma-stabilize ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga good news makaabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please i-share natin ating vlogs makaabayan para marami pa tayong matulungan po ng makababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers. Please like and share, okay? So kasama rin po natin si Victor Robin, Rosalie Cartera, Tess Tamaliwan, Mins Nikaya Nolpes. Nandiyan rin po si JRN, Ruben Basinga Salindong, Lilian Oliden, Merna Borromeo, hi to Flor Indo. Nandiyan rin po si Derf Leopards Lopez, Boboy Elmido Costenza Dugyo. I-shoutout natin si Raymond Tabios, Alicia League, Felicitas Manibog, Jeremiah C. Guerrero, hi to Nida Ichhaka, Darlito Domingo, hi to Gorgunya Angala, Riz Jornet Lamawad, hi to Bong Yu, Hilda Balomido Pita, William Steban Berdogo, Sammy Facon, Lorna Villanueva, nandiyan rin po si Apple Nash, Cici Perez Apelyido, and hi to G. Lay. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Salamat po, Lord, dahil natanggap ko ang unang biyaya ngayong araw. Yun ay ginising mo kami ng may lakas at walang sakit sa pangangatawan. Naway samahan mo kaming muli ngayong araw sa iba't ibang gawain namin. Patuloy mo rin po sanang bantayan ang aming mga anak at ihatid sila ng ligtas sa aming mga tahanan. Maraming salamat sa iyong presensya sa lahat ng oras, Lord. Idinadalagan ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan,
pag-asa, inaangat ating watawar. Sa hirap at ginhawa, ikaw